pasalamatan ang Panginoon sapagkat sa mga bagay na ito na atin pong tinutuklas, ito po ay mayroong malaking bahagi sa atin pong paglilingkod. Kahit sa mga maliliit na mga kaalaman at mga kunting na idadagdag sa atin pong pagkakilala sa Diyos, ito po ay napakalaking bagay para po sa ating pananampalataya. So ang atin pong iglesia ay mayroon pong 2 programa. Ang atin pong mga kabataan at ganun din ang atin pong ginagawa tuwing umaga at hapon dito po sa ating live. So thank you very much. Pasalamatan natin ang atin pong mga kapatid na nandyan po sa Negros Occidental at Oriental. Sila po ay makakasama natin ngayong hapon. At ganoon din naman ang atin pong mga kaibigan na nandyan po sa may Mindoro. Yan, makakasama natin sila ngayong hapon na ito. Patuloy tayo mga kapatid sapagkat ang atin pong oras ay kunti na lang. Tapusin natin siya ng mga 20 minutes ang ating series na ito. At huwag niyo pong kalimutan, ang atin pong live ay magpapatuloy kahit ang Voice of Hope ay nasa probinsya po ng Siquijor, ay abangan nyo lang kahit mga Huwebes ng gabi o Biyernes ng gabi kung mayroon mang pagkakataon. Tuloy-tuloy po yan hanggang Sabado ng umaga ang atin pong gawain. Kaya nakasalalay po yan sa atin pong signal. Loobin ng Panginoon na kahit tayo ay naroon sa ibang probinsya, tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod po natin sa atin pong mga kapatiran na nandito sa Luzon. Tayo po ay magpatuloy, reviewin lang po natin ng konti yung ating tinalakay kaninang madaling araw. At atin pong sariwain, at ito po ay napakalaking bagay kung masundan lang natin ang bawat series na atin pong ginagawa. Ating pasalamatan ng Panginoon sapagkat sa bawat pag-aaral po natin, ito po ay mayroong kinalaman sa atin pong pagdilingkod, lalo tigit sa atin pong kapanahunan, sa huling yugto ng kasaysayan ng atin pong sanglibutan. Ang atin pong tinalakay kaninang umaga ay doon sa 2 bundok. At nung nakaraan, yung una, tinalalakay natin yung Gerizim at yung Ibal kaninang madaling araw. Na ito ay mayroong kinalaman sa panahon ng kasaysayan nila ni Moses at saka ni Joshua, at mayroon pong kinalaman sa kasaysayan ng atin pong Panginoon. Siya po'y mahilig pumunta ng bundok kausap ang kanya pong mga alagad. So atin pong natunton na ang Mount Ebal, yan po ay bundok na sumpa, nangangahulugan na yan ay puno ng kasalanan. At dyan sa sumpa na bundok na yan, sinumpa ng Panginoon na kumakatawan sa kasalanan, dyan po pinako ang ating Panginoong Jesus. At itong bundok ng Ebal, siya po ay kumakatawan sa bundok ng Kalbaryo. O di mayroon tayong nalalaman kahit mga konting bagay. At ang mga bagay na ito mga kapatid, ito ay pinakita sa atin na hanggang ngayon ay mayroon pong mga natirang ilang mga piraso. Katunayan na ang bundok na ito ay mayroon pong nangyaring paghahandog. Sa panahon nila ni Joshua, sa panahon po nila ni Moses, ay atin pong napag-alaman na lahat po yan ay mayroong mga nangyari sa mga nakalipas. Ang Cursed Mountain, yung bundok ng Ebal, ito po ay nagpapakita sa atin kung paano tayo tinubos ng atin pong Panginoon. So dito po tayo nag-ending kaninang umaga na sa 2 bundok na ito, pinakita sa atin sa kasaysayan ni Josue at ni Moses sa paglabas ng bayang Israel sa Ehipto, ipinakita naman ng atin pong Panginoon kung ano ang kanyang bahagi doon sa kasaysayan sa mga nakaraan. Napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Patuloy po tayo dito po sa ating series. Sa aklat ng Deuteronomio, mga kapatid, ito po ay isang atas ng atin pong Panginoon na ipinadaan kay Moses. At lahat po yan ay atin pong nadaanan.
Dito po tayo sa pagkapako ng atin pong Panginoon sa Kalbaryo ng Cross. Kapag natanaw natin at naalaala natin, maging sa banal na kasulatan kung atin pong mababasa ang pagkapako ng atin pong Panginoon sa bundok ng Kalbaryo, iisa naman po ang papasok sa ating isip diyan. Yan po ay katubusan ng ating kasalanan. Iisa po yan. Ngunit mayroon lang pong gustong iparating ang atin pong Panginoon diyan na mga konting bahagi ng kasaysayan na yan. Kung maalala nyo po, yung dalawang magnanakaw, kriminal, na nandyan sa tabi ng ating Panginoon at nasa gitna ang ating Panginoon, kung inyo pong maalaala ay mayroon pong binitawang pananalita yung isa. Yung isa naman ay palaban, yung isa naman ay mayroon po siyang pananampalataya sa atin pong Panginoon. Dito lamang po tayo sa isang bahagi. Yun pong isang kriminal na nabayubay kasama ng ating Panginoong Yesus. Siya po yung nagbitaw ng pananalita na, "Remember me," o alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa paraiso na. Ang salitang remember, mga kapatid, yan po ay nakasulat pa sa aklat ng Exodus. Na galing mismo sa bibig ng ating Panginoon, ang sabi niya, alalahanin mo ang araw na ito. Siya yung araw ng banal o araw ng pangilin. Yun po yung araw ng Sabat. Na ibig sabihin lamang, kapatid, na ang pananalitang itong alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa paraiso na, ito po yung pananalita na mayroong ganti at mayroon pong ibinalik ang ating Panginoong Yesus na isang salitang pangako. Sapagkat sa aklat ng Exodus, sa panahon po ng 10 utos na ibinigay ng Diyos sa panahon ni Moses, ito po ay mayroong kinalaman sa isang pag-alaala, sa isang bagay na banal na ito po ay pag-aari ng Diyos. Walang iba kundi ang kanyang banal na kautusan. So dito tayo, mga kapatid. Ang atin pong series number 22 ay bubuksan natin ang isang daanan, ang isang pintuan kung ano ang kinalaman dito sa atin pong series na ito na mayroon pong kinalaman sa death penalty. Na ang death penalty, kapatid, ito po ay isang batas na the power of connection, na kung wala ang batas na ito, kung wala ang kapangyarihan o makapangyarihan na siyang maglagda, hindi po siya malalagdaan at hindi po siya magiging matibay na batas, ang death penalty. At atin pong pakatandaan na ang kabayaran ng kasalanan, ito po ay kamatayan. At yung kamatayan na yon, yun ay legal. At yung batas na yon na kabayaran, yan po ay legal. Ibig sabihin ng legal na batas, wala pong exemption diyan. Kahit ano ka, kahit mayaman ka, mahirap ka, bata ka, basta't mayroon ka ng pag-iisip na ikaw ay nakalabag sa batas, yan po ay legal. Ibig sabihin ng legal, no exemption. Kung ikaw ay nagkasala, kailangan mong parusahan. At ang nagbigay ng batas na ito, kapatid, ay ang ating Panginoong Diyos doon pa sa panahon ng creation. Na ang batas na ito na nilagay ng Diyos doon po sa halamanan ng Eden ng pagkakilala ng mabuti at masama sa punong kahoy, nung lalangin ng Diyos ang tao, inilagay na niya ang legal na batas na ito na walang sino man na exempted kung ikaw ay lalabag sa batas na ito. At ang kapalit nito, Roma 3, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ngayon ang naging bunga kung ikaw ay nagkasala sa harapan ng atin pong Panginoon. Kaya ang death penalty, ito po ay batas na legal at ang kamatayan ay legal na pumasok sa buhay ng tao na walang makakasugpo niyan. Kahit sinong anghel sa langit, nagpresentar na ang mga anghel sa langit na sila ang mamatay sa krus at sa Kalbaryo para tubusin ang kasalanan. Hindi pumayag ang Ama na nasa langit kasi siya ang may gawa ng batas, siya ang magpapatupad niyan, siya rin ang may karapatang mag-abort niyan kasi legal na kanya pong isinulat at ibinigay niya sa sanglibutan.
Napakahirap i-abort, kapatid, ang legal. Puwira lang kung gagawa ka ng illegal. Kaya dito po sa ating series na ito, The Power of Connection, unti-unti po nating malalaman na naging sakdal, nasasakdal dito ang tao na kahit hindi tayo ang gumawa, tayo ay damay sa kasalanan na ginawa ng ating unang mga magulang. Bakit damay tayo, kapatid? Na magulang naman natin ang gumawa nun. Kasi legal yan, kapatid. Yang batas na yan ay mula sa Diyos. At yung kasalanan na yon, panghabang buhay yon. Ang tanging makakagawa ng paraan yan para hindi habang buhayan ang Diyos. At yung kamatayan na kapalit doon sa kasalanan na legal na ginawa ng tao, walang ibang makakapalit noon. Walang ibang makakasugpo noon, ang Diyos. Kasi siya ang gumawa, siya rin ang may karapatan kung paano niya yan pahihintuin at paano niya yan gagawa ng paraan para matigil ang kamatayan na tinatawag, ito yung kamatayan na walang hanggan. Hindi tayo nag-uusap, kapatid, na kapag nagkasala at sa ating kapanahon ngayon namamatay tao, hindi natin pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan natin dyan, yung legal na gagawin at magagawa ng tao na kapag ito ay nagawa ng tao at nasa dugo at sa laman na ng tao, ito yung walang hanggang kamatayan sa pangalawang kamatayan. Doon tayo tinubos ng atin pong Panginoon. Pero yung kamatayan ngayon na ating nararanasan, hindi kasali yan. Kumbaga yan ay nakikita natin bunga kung paano lumabag ang ating mga magulang, yan ang magiging bunga sa atin pong sanglibutan na tayo ay likas na makasalanan. So, ang napakalaking bagay, ito pong tinatawag nating Mount Calvary. Na kung tawagin doon sa panahon ni Moses, ito po ay Mount Ebal. Na itong bundok na ito, siyang kumakatawan na hanggang ngayon, hindi malimot-limot ng buong sanglibutan ang mga pangyayaring ito sapagkat ito ay legal na mangyayari sa panahon natin at sa darating. Tuloy tayo, mga kapatid. Joshua's altar on the Mount Ebal. Sila ni Josue at ang 12 pinuno na kanyang pinili, yan po ay mayroong ginawang paghandog na susunugin doon sa bundok na yaon. At ang bundok na yaon na nagtuturo kay Kristo, yan po yung altar na yan na kumakatawan na mayroong ihahandog na pinakahuling handog sa sanglibutang ito na mabubuwis ang kanyang buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa bawat panid, sa Bisaya pa, kada panid sa libro, naa ang atong Ginoong Jesus. Dili mawala ang iyang ngalan, ang iyang presensya sa kada panid, sa listahan, sa balaang kasulatan. Tungod kay ang sentro ni ining balaang kasulatan igsoon si Ginoong Jesus og ang pinakasentro sa propesiya nga atong gitun-an walay lain kundili si Ginoong Jesus. Kaya sa panahon po ng Mount Ebal, ginagawa po yan ng Israel. Isang pagpapatunay na kapag sila'y pinatawad ng Panginoon, pwede na silang lumusob doon sa kanilang gagawin at sila'y magtatagumpay. Dalawa lang lagi ang pinag-uusapan dyan. Kapag ang bayang Israel ay sumunod sa instruksyon ng Diyos, mananalo sila sa laban. Kapag ang bayang Israel ay hindi sumunod sa instruksyon ng Diyos, ang Diyos mismo magdidiin. Talunin nyo yan. Ayaw sumunod sa akin yan. Kaya ipinaparamdam ng Diyos, kapatid, dalawa lagi yan. Kasi ang pinag-uusapan dyan, kung ikaw ay lumabag, ang tawag yan, kasalanan, legal na kasalanan mo yan sa harapan ng atin pong Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, mga kapatid, habang tinutuklas po natin yan, folded leads tablet from Mount Ebal, nakuha po ng mga naguhukayan. Tunay na ito po ay mayroong nangyari sa lugar na yan. Ang hindi na nila makuha, kapatid, yung sa panahon ng ating Panginoong Yesus, ang hindi nila makuha dyan, yung kahoy. Pero yung pako na mahahaba, nakuha nila yan doon sa ilalim. Bakit? Kasi sa libingan ng isang pari na siyang isang dahilan
kung bakit naipako ang ating Panginoong Hesus na isama sa Kanya yung pako sa paglibing na yan, na ito ay katunayan na ang ating Panginoong Hesus ay ipinako sa Mount Calvary na siyang bundok ng ibang. Napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Bakit? Ipinakita sa atin ang tunay na kasaysayan. Da ang kanyang pagtubo sa sangkatauhan, ito po ay legal na ginawa ng ating Panginoon. Ang paggawa ng kasalanan, yan po ay hindi gusto ng Diyos. Pero gumawa ang Diyos ng paraan dahil ang kasalanan na magagawa ng tao ay walang hanggang kamatayan ang kapalit noon. Siya naman, ang walang hanggang buhay, ibinuwis niya dito sa kanyang pagkamatay sa krus, kapatid, para mawala na ang pagiging legal ng death penalty na yan kapag ang ating Panginoon ay namatay sa kalbaryo ng krus. Si tinubos na niya yon, kapatid. Yung walang hanggang kamatayan sa pangalawang kamatayan, tinubos na ng Panginoon yan. At yung buhay na walang hanggan, yung John 3:16, na sinabi ng ating Panginoong Hesus, yung regalo niya na buhay na walang hanggan, yun yung ating tatanggapin kung tayo susunod sa kanyang batas. Ito lahat legal ang pinag-uusapan. Huwag tayong gagawa rito ng illegal. Kaya ang ating pong puntarya dito, mga kapatid, kung paanong ipinakita ng Diyos sa sangkatauhan at paano ipinakita ng dalawang nasa gilid niya ang dalawang makasalanan, lahat yan, kapatid, kapwa pinatawad ng Panginoon. Ang pinakamaganda lang, dito sa isa, mayroon siyang pangako. At ang pangako niya dito sa isa, ang sabi ng isang kawatan na ito, isang kriminal, alalahanin mo naman ako kung ikaw ay nasa paraiso na. On the spot, sumagot ang ating Panginoon. Remember me when you are in paradise. Ang sabi ng Panginoon, yes, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Future, kapatid. Pero silang lahat nilibing. Kaso lang, ang itong katuparan na ito, na nandyan sa ating Panginoon, ang kinalamang lang, nabuhay siya sa loob ng 3 araw. Itong dalawa, kapatid, mabubuhay pa yan sa pagbalik ng ating Panginoon. Pero yung pangako na yon, nandoon na sa isang kriminal na kanyang pinangakuan. Kaya napakahirap minsan abutin ng atin pong mga kaibigan na ang kamatayan na ito ng atin pong Panginoon para po sa inyo yan at para po sa akin yan. Para sa ating lahat yan, kapatid. Kaya ang pagtanaw natin ng utang na loob natin sa ating Panginoon, dahil tinubos na niya yan, binuhisan na niya yan, para sa ating mga kasalanan, ang gagawin ng tao, kapatid, para tayo ay makapagbigay ng papuri sa Diyos. Susunod tayo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Sa papaanong paraan, ang banal na kasulatan, kaya the connection of power to connection, sa ang banal na kasulatan, ito yung maghahatid sa atin kung paano tayo magkaroon ng konektado sa atin pong Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Kasi sa bawat sandali, binibigyan tayo ng puwang ng Panginoon. Binibigyan tayo lagi ng tsansa. Kaya sinabi doon sa sulat ni Martin Luther, God is a God of a second chance. Pangalawang pagkakataon lagi ang binibigay ng Diyos sa Kanya. Pangalawang pagkakataon palagi ang binibigay ng Diyos sa Kanyang bayan. Bakit? Likas kasi natin ang makasalanan. Pero dahil dito, nagkaroon tayo ng pag-asa. At ang pag-asang ito, kapatid, ang sabi ng isang kriminal, alalahanin mo kami, Panginoon, alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa paraiso na. Ang tanging sigaw ng Panginoon sa kanyang iglesia, maalaala kaya natin ang ating Panginoon sa kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya napakabuti niya sa atin na itong bundok ng Ibal o Mount Calvary nagtuturo sa atin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang ministry, itinuro tayo. Paano nakakalakad ang hindi makakalakad? Paano nabuhay ang mga patay? Paano ginawa niyang tubig, ginawa niyang alak? Ang dami niyang mga mirakulo diyan. Ano pa ang hahanapin natin sa ating Panginoon? Sa dami na niyang pinakita sa buong sanglibutan, nung siya'y naipako sa cross, ang tanging sigaw pa ng iba ay ituloy niyo ang kamatayan niyan. Sa halip na isigaw natin, na pasalamatan natin ang Panginoon,
dahil siya'y nabuwis ang kanyang buhay sa atin. Yan ang hinahanap sa atin ng atin pong Panginoon. Ang parusang kamatayan, kapatid, yan ang walang exempted dyan kapag yan ay dumating sa atin. Kahit anong uri ka, mahayop ka man, matao ka man, wala hong exempted dyan. Ang parusang kamatayan ay pangunahing parusa o parusang kapital, kilala rin bilang death penalty. Alam niyo po yung kasalanan, ito ang bagay na ginawa mo at ikaw ito, yung kasalanan na yun yung nagbigay ng bakod, nagbigay ng hadlang sa Diyos. Yan ang gusto niyang sirain upang maabot tayo ng Diyos. At ang tanging makakasira na yan, sa pader na yan, hanggang ngayon, ay ang ating Panginoon. At para tayo'y maging connection, power to connection, araw at gabi na atin pong ginagawa, ito yun, kapatid. Kaya lagi nating ini-encourage ang ating mga kabataan, ang ating mga magulang, mula sa buong membro ng eklesyang ito at ng denominasyon na ito, na tayo ay magkaroon ng connection sa Diyos. Kasi yan ang ating tanging paraan para matanggal sa atin ang bakod ng kasalanan na yan ay nananatili hanggang ngayon sa tao. Kaya lagi niyang ipinapaabot sa atin, kapatid. Isang panawagan ng ating Panginoon doon sa mga past lesson natin na siya'y kumakatok sa ating mga puso. Araw at gabi yan, sa lahat ng ating mga ginagawa, lagi siyang nariyan, sumusubaybay. At sa lahat ng ating mga ninanais sa buhay, nariyan siya upang tayo ay tulungan at maabot natin ang kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. So ngayong hapon, mga minamahal, mga kaibigan po namin, ngayon po ay pulong panalangin. At ang pulong panalangin na ito, yung atin pong mga prayer request, ito po ay magbibigay muli ng daan at magbubukas sa pintuan ng langit. Kasi ang ating pakikipag-usap, yung dalangin, prayer is the key of heaven and faith unlocks the door. Yun lang ang tanging paraan na tayo ay makipag-usap sa Diyos. At ang tanging pakikipag-usap natin sa Diyos, yung ating panalangin, kapatid, yan ang magpababa ng konsepto ng pagiging legal ng kasalanan na ito ay ang ending nito ay ang death penalty na ating kinakaharap. At ginawa ito ng ating Panginoon para ipaalala sa bawat isa sa atin na tayong lahat, kapatid, ay magsusumikap sa gawain na ito para ipakita natin sa Diyos, ipakita natin sa buong mundo na ang Diyos ng ating iglesia, siya ang Diyos na buhay na atin pong pinaglilingkuran. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Amen.